Nagtapos na ang 3 araw na tigil pasada ng piston kahapon. Gayunman nagpapatuloy naman ngayong araw ang transport strike ng grupong Manibela. Si Karen Villanda sa detalye. Maaga nag-abang si Mike sa Commonwealth Avenue dahil nagsanib pwersa ang dalawang transport group sa tigil pasadang inaasahan niyang marami ang magpapahatid gamit ang motorsiklo dahil may stranded pero aniya mali siya ng inaakala. So ang mga commuters katulad namin na may expected namin may maraming pasahero nagmamadali. So ngayon parang cheer lang yung mga pasahero. Ang jeepney driver na si June, hindi na rin kinaya ang tigil pasada at bumiyahe ng Hindi naman sila nagbigay sa amin ng panggastos eh. 2 araw na kami hindi bumiyahe. Ngayon lang. Wala na kami madukot eh. Wala na kami papakain sa pamilya namin. Sa pangatlong araw ng tigil pasada ng Pistona na sinabayan naman ng unang araw ng tigil pasada ng Manibela, sinabi ng MMDA na wala itong masyado naging epekto. Hindi naman, in fact, hindi nga tayo nag-suspend ng color coding at out of outing 600 plus na asset na ready vehicle to rescue vehicle ang na-employ natin so only 80. Nagdulot naman na bahagyang pagsikip sa daloy ng trapiko ang hiwalay na kilos protesta ng grupong Piston at Manibela patungong Menjola. Hindi na kontento ang Piston sa naging pag-uusap ng kanilang konsultant at LTFRB. Sinabi nilang itutuloy nila ang kanilang pagkilos sa iba't ibang paraan. Maari rin silang magbigay ng suporta sa tigil pasada ng Manibela hanggang Biyernes. Hindi dito matatapos ang transport strike, kundi dito ay magtutuloy-tuloy ng pagkilos ng mga driver at operator laban dito sa pananatili ng Omnibus Franchising Guideline. Kung yung ating mga lokalidad ay lalahok sa magaganap pang 3 araw, hayaan natin lokalidad natin na lumahok sa mga anumang pagkilos para ipagtanggol yung kanilang karapatan. Nais ng Piston na tuluyang alisin na ang December 31 na deadline para sa consolidation na non-negotiable naman para sa LTFRB. Anila oras na pumasok sila sa consolidation ay sa kooperatiba o korporasyon na mapupunta ang kanilang prangkisa. Pero una nang sinabi ng LTFRB na payag silang palawigin sa 5 taon ang prangkisa at wag nang bumili ng bagong unit kundi ay mag-renovate na lang. Gayunman, may hamon ang Piston. Maglabas po sila ng executive order para meron pong pinanghahawakan ng ating mga operator. Sagot naman ng LTFRB. Halos 50% ng kanilang hiling ay napagbigyan, no? At yung iba naman po ay nabigyang linaw na. At the end of the day, gusto rin po syempre sa part ng LTFRB ang assurance mula po sa kanila na after all of these changes, sila po ay makikipag-cooperate at sa ilalim sa PUVMP. Nanindigan din sa Transportation Secretary Jaime Bautista na tuloy ang consolidation na mahalagang proseso para matuloy ang PUV modernization. Gayunman, bukas ang kanyang opisina sa dalawang transport group. Kami ay ready makipag-usap anytime sa kanila, no? Kasi importante, sabi ko nga importante yung tamang communication, no? Pero dapat maging serious and honest tayo dun sa mga intentions naman, ano. Kaya nga sabi namin, sige, mag-usap tayo, no. Ang LTFRB ay nakahandang makipag-usap kanino man, no. Ang aking opisina ay ganun din, no. Kaya inihikayat namin na ituloy yung dialogo. Ayon naman sa LTFRB, katakdang magtungo sa tanggapan ng LTFRB si Piston President Modi Floranda. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.